Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang ngayon biglaan to Duterte, VP Sara at Bato na shock sa matinding pasabog ni Risa at Cheese Escudero. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin. Budget ubus na. Nako. Diyos ko, iligtas si Duterte. Yan ha. Senado at Kongreso sumabog sa galit. Dahil nga po riyan mga kabayan, eto i-share po natin ha. Sabi po kasi ni President Bongbong Marcos Jr., ang Quick Response Fund or yung QRF natin ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay ubus na. Mamaya mga kababayan, atin pong bigyan ng komento yan. At ito pa, alamin din po natin kung magkano ba itong sinasabi nilang QRF fund, no? Kasi baka mamaya 100,000 lang, di ba? Or magkano lang, 'di ba? Kung malaki pala ito, dapat magtaka rin tayo, 'di ba? Kasi 'di ba yung budget po ng ayuda, mga kababayan, ay nasa 500 billion. Kaya tingnan natin kung magkano ba itong QRF na ito. Okay? At ito pa mga kababayan, i-share din po natin, ito sumabog po sa galit ang Kongreso. Dahil po sa hindi pag-attend ng pagdinig ng kamera dito sa Kongreso patungkol po sa sa war on illegal drugs ni dating Pangulong Duterte. Sinasabi po nila na yung hindi pag-attend ni former President Duterte ay clear act of evasion. Yan mga kababayan, no? Mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At eto pa, DOJ gumawa na ng task force para imbestigahan ang AJK noong drug war. Eto na nga ba yung sinasabi ko mga kababayan? Eto na po yung sinasabi natin na noon pa na this government will use yung pinaka lahat ng sources ng gobyerno to pin down Duterte. Sana lang maging patas po itong Department of Justice in terms of investigating at hindi maimpluwensyahan ng kung sino man, kasi naalala niyo po ba nung pagkakatalaga pa lang dito kaya DOJ Secretary Boying Rimulya? Ikwento lang natin ng saglit mga kababayan para ma-refresh po, yung anak po ni SOG Boying Rimulya ay nahulihan, But then mga kababayan, pinakawalan rin, At sinasabi ng ating mga kababayan, baka na-impluwensyahan po ng kanyang ama sapagkat ito ang Secretary ng Department of Justice, Well, anyway, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng komento yan. At eto na nga, simulan na po natin dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. At dito po sa thumbnail natin, dinagay ko po na budget ubus na. Nako. Eto mga kababayan, eto po yun, Quick Response Fund or QRF natin, ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo ay ubus na. Ubus na pala ang budget mga kababayan. Ayon po yan, kay President Bongbong Marcos Jr. Eto mayroon. Kaya't ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit. Mabigyan ulit. Malagyan na naman natin ng laman ang QRF natin sa inyong mga pangangailangan. So, what's the meaning? Mga kababayan, umutang ba ulit? Or kumuha? Kasi lahat ng mga pondo, 'di ba? Lahat po ng mga pondo ay may kanya-kanyang may kanya-kanyang
nakaatas na kung saan gagamitin yan, di ba? So kung lahat po ng pondo ay nakatalaga na kung saan gagamitin, saan po kukuha, no? Saan po kukuha ang ating pangulo ng sabi niya dito, magtatabi ulit. Ibig sabihin, it's already there, mga kababayan. So saan kukuha ang ating pangulo para malagyan ulit ng laman, yung quick response fund. Pero teka lang. Magkano ba itong quick response fund na ito? At ang bilis naman yata maubos. Ha? Kasi sinasabi na ang ayuda, so although this is masasabi ba nating ayuda rin itong quick response fund na ito? Ha? Siguro kasi binibigyan rin sa mga tao eh. So meaning this is part, no? This is part of the 500 billion. I'm not sure mga kabayan, but kasi inaayuda rin nila eh. Ang ayuda po kasi, ang gusto ko lang i-point out, yung pondo ng ayuda. It is 500 billion mga kababayan. So magkano ba itong quick response quick response fund na ito? Ito po mga kababayan, no? Ayon po sa DBM, government has standby funds to augment QRF. Magkano ba ito? Wag na natin pong basahin lahat. I-direct ko na po kayo kung magkano ba itong QRF na ito. Ito po, sabi po ni secretary ng DBM na si Pagandaman. Pagandaman noted as of October 24, about half of the 30 billion pesos worth of QRF had already been used. So yan mga kabayan, so 30 billion pala ang nito, ang pondo na QRF. So nung October 24 daw, kalahati na yung naubos. After October 24, sabi naman po ni President Bongbong Marcos Jr. noong November 6, mga kababayan, ang quick response fund ay ubos na dahil sa maraming bagyo. So meaning, in 2 weeks lang? 2 weeks lang, more than 2 weeks mga kababayan, naubos agad yung 15 billion. Diba? Eto ang matindi mga kung kay Vice President Sara Duterte, yung 125 million na CIF, yung confidential fund, umiinit ang mga butsin itong ating mga tonggrista. Pero dito mga kababayan, 15 billion. 15 billion. 2 weeks yata ito eh. Kasi 24, tingnan natin, 24. 2 weeks nga. More than 2 weeks or 2 weeks mga kababayan, no? Naubos po ang 15 billion. So, kailangan din bang imbestigahan ng Kongreso? Yung ng Kamara, itong quick response fund na ito. Baka kasi mga kababayan, di ba? Alam nyo naman po, pag ayuda is talagang we can really say na porsyento lang siguro ang napupunta sa taong bayan. Di ba? Ganito lang siguro. Sa ganitong pondo, ganito lang ang sa tao. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan sa madaling naubos ang quick response fund? At ngayon, ang sabi ng ating presidente ay ginagawa nila ang paraan na magtabi ulit, no? Ponduhan ulit itong QRF para on the go na naman po. On the go na naman po sila, okay? So yan mga kabayan, 30 billion at eto na. Puntahan na po natin itong hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte dito sa Kamara. Eto, pakinggan muna natin to at bigyan natin ng reaction.
Ng mainit na diskusyon ang Quadcom panel hinggil sa hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa kanilang sesyon ngayong Webes. Giit ng mega panel na isang clear act of evasion ang pagtanggi ng dating Pangulo na Clear act of evasion, mga kawek. Ibig sabihin, hindi hindi pagsipot, no? Parang umaayaw si dating Pangulong Duterte. But hindi ba naisip, no? Hindi ba naisip ng Kamara kung bakit umattend, no? Isang patawag lang ng Senado ay umattend na itong si dating Pangulong Duterte. And why? Sa dami-dami po ng kanilang invitation kay former President Duterte dito sa Kamara, bakit hindi uma-attend, no? Kasi po, mga kababayan, kahit nga taong bayan walang tiwala sa inyo. 'Di ba? You are all scripted, kung baga. Hindi yung ninyo, yung ginagawa ninyo, it's not for investigation, mga kababayan. Hindi po mag-iimbestiga, and it's not maybe in aid of legislation. Iba na po yung ninyo, iba na po yung purpose ninyo diyan eh. Kung di pahiya, i-contempt, 'di ba? Kasi nakikita na eh. Nakikita na po ni dating Pangulong Duterte kung anong kalalabasan. Bakit pa siya attend? Kung gusto nyo, kasuhan nyo na lang. Di ba? Kasuhan nyo na lang si dating Pangulong Duterte kung kaya nyo. na humarap sa investigasyon ng war on drugs at EJ case. Ang anyay pagkwestiyon ni Duterte sa integridad at kredibilidad ng kanilang hanay ang rason kung bakit So yan, integridad at kredibilidad ng kanilang hanay, mga kababayan. So, ang tanong, meron ba? Meron pa ba mga kababayan? May integridad at anong sabi? Meron pa ba silang ganon? Unang-una kung talagang itong nila, itong for in aid of legislation, itong investigation nila. Sana mayroong diyan. Isa man lang na kumukontra. Like for example, nandiyan po dapat si Marcoleta, 'di ba? Bakit nila hindi isinama si Congressman Marcoleta diyan? Kasi nga po gusto nilang kontrolin eh. Pag meron dyan isang maingay or isang nag-o-oppose, ma-out of script na sila, mga kababayan. Yung pong nakikita ko. nais nilang ipatawag si Attorney Martin Delgra pati na rin si Duterte. Ayon sa isinumiting liham, nangako ang dating Pangulo na dadalo siya sa pagdinig ng Kamara pagkatapos ng November 1. Ngunit hindi ito tumupad at tinanggihan ang panibagong imbitasyon noong Miyerkules. Dahil dito, naghain ng mosyon si Paduano na mag-issue ang Kamara ng show cause order laban sa abogado ni Duterte para malinawan sila sa mga aligasyon laban sa ibang mambabatas. Nagkaroon ng mainit na diskusyon ang Quadcom panel hinggil sa hindi So yan, mga kababayan, show cause order, Well, anyway, gawin nyo na pong lahat ng mga legal na kaya ninyong gawin. Kasi, I think, former President Duterte is doing what is he think is right, di ba? Kasi abogado yan, prosecutor, mga kababayan. So he knows what is legal and illegal. Ngayon, sabi ko nga kanina, kung sa tingin nyo ay illegal yan, kasuhan nyo na. Pero sa tingin ko naman, dating Pangulong Duterte is palaging handa yan, di ba? Kung ano man ang ibabato sa kanya, may tripling balik sa inyo. Sige, subukan nyo na. Well, anyway, mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? Eto, pasadahan din po natin itong balitang ito. DOJ gumawa na ng task force para imbestigahan ang mga AJK noong drug war. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Gumawa na ng task force si Department of Justice Secretary Crispin Remulla para imbestigahan ang mga naganap na extrajudicial killings sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang task force sa ilalim ng Department Order 778 ay nasa jurisdiksyon ng Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff at Eto, mga kababayan, nakakapagtaka. Nakakapagtaka yung bigla-biglang task force ni Remulla, no? Kasi, mga kababayan, nung una pa lang, di ba? Inaatake na nila si dating Pangulong Duterte dito sa AJK, War on Drugs. But DOJ walang ginawa
Pero ngayon, bigla lang. O, sige, para bang may nag-utos na, ops, dihado na tayo. Senado, walang nagawa. Dito naman sa Kongreso, hindi sumisipot. Bigo tayo, bigo. Now, this is another department, mga kababayan, na pwede lang gamitin. And this is the Department of Justice. No? Ano ba sa tingin nyo, mga kababayan? May kumumpas ba? May kumumpas ba dito sa Department of Justice, no? Para gumalaw-galaw naman si Remulla? Ano po sa palagay ninyo, Nagtatanong lang po, At pinamumunuan ng Senior Assistant State Prosecutor at Regional Prosecutor kasama ang 9 na tauhan mula sa National Prosecution Service. Inatasan silang magsumite ng ulat sa loob ng 60 araw mula nang ilabas ang Department Order 778. Bukod dito, saklaw ng kanilang trabaho ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa EJK. Sila rin ay makikipagtulungan sa mga investigasyon ng Quad Committee ng Kamara at Blue Ribbon Committee ng Senado. Ayon sa Human Rights Watch, umabot sa 12,000 Pilipino, karamihan ay mahihirap ang napatay sa war on drugs ng dating Pangulo. Gumawa na ng task force si So yan, mga kababayan, sana yung 12,000, no? At sinasabi nila, may may death certificate, mga kababayan, no? Baka mamaya lang yan ng human rights, di ba? Alam niyo, tahimik ng human rights ngayon, Sa totoo lang, mga kababayan, ang tahimik po ng human rights ngayon. Bakit? Dahil wala bang krimen na nagaganap? Hindi nyo ba nababalitaan? Hindi nyo ba nakikita yung post ng mga tao? Nawawala po mga, anyway, ibang pag-usapan rin po yan. Pero, eto, nagtataka nga tayo kung bakit bigla-bigla ito. Pero this is still part of the government and maybe someone, sabi ko kanina, baka may isa dyan na kumumpas, no? Or, gumawa kayo ng paraan. Pero sabi nga ni dating Pangulong Duterte, guilt is personal. Diba? Attorney rin yata ito si Remulla. So meaning he knows, diba? Well, anyway, mga kababayan, ito, panoorin po natin at bigyan natin reaksyon. Ang video ito, ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Tila sadyang nagkalabasan na ng katotohanan. Kahit ilang pilit na idinawit ang mga Duterte at kahit ilang beses na ginawa ng kaliwat kanang kasinungalingan di umano, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kahit ilang testigo o star witness pa ang haharap sa hearing, ay hindi niya mapipigilang lalabas ang buong katotohanan. Ayon pa nga sa isang kasabihan, sadyang laging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos subukang idawit ang nooy naging Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, buong pagkatao at lahat ng kasinungalingan na plano umano ni Mary Ann Maslog o mas kilala bilang Jessica Francisco, tila binasag at natimbog ni Senator Bato de la Rosa at mga senador sa pagdinig sa Senado. Tila laking sampal ng katotohanan kay Risa Hontiveros nang mabulabog ang di umano'y peking witness na si Mary Ann Maslog at nabulatlat ang tinatagong baho matapos makalkal ito ng mga kasamahan niya sa Senado o mga senador sa hearing ng tinangka nitong idawit umano ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos tila napahiya at walang napala sa nasabing hearing, Risa Hontiveros nasampal ng katotohanan at ipinatitigil na umano ang nasabing hearing sa Senado. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na kung may plano man silang idiin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay dapat galingan nila. Kung kukuha sila ng star witness ay siguraduhin naman nila na magaling at hindi sila mapapahiya
sa pagdinig. Kasi kung uulit-ulitin lang nila ang kanilang ginagawa ngayon, ay talagang mag-aaksaya lang sila ng kanilang pagod, pera at panahon. At talagang mapapahiya lang sila ng paulit-ulit. Payo pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung umaasa silang si Hontiveros na masisira nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mata ng taong bayan, ay dyan sila nagkakamali. Kasi hindi na bobo at uto-uto ang mga taong bayan ngayon. Kilalang kilala na nila kung anong klaseng tao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya yung klaseng tao na may tunay at totoong pagmamahal at malasakit sa taong bayan. Dagdag pa nila ay kitang-kita naman daw nila ito sa mga achievement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng kanyang proyekto ay ramdam ng taong bayan. Bago siya mag-iisip ng kanyang gagawing hakbang, ay palagi niyang iniisip kung ito ba ay makakatulong sa taong bayan or hindi. Kahit lahat ng kanyang mga napagtagumpayang proyekto ay talaga namang ramdam na ramdam at marami sa ating mga kababayan. Banat pa nila ay bakit naman daw sinasayang ni Hontiveros ang oras at pera ng gobyerno sa mga walang kabuluhang investigasyon. Bakit hindi na lang niya imbestigahan ng kanyang sariling anomalya sa PhilHealth? Noon na siya ay parte pa nito. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung makapag-imbestiga itong si Hontiveros ay parang wala di umano itong bahid ng dumi ng nakaraan. Bago daw siya pumuna ng baho at dumi ng iba, ay dapat manalamin daw muna siya kasi hindi niya namalayan na ang kanyang pinupuna na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay siya pala ito malinis ang pagkatao kumpara sa kanya. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kahit ano pa ang gagawin nyo, nakatalaga na ngayon ang pagbabalik ng good government. Hindi mapipigil ang taong bayan. Malaki ang utang na loob ng taong bayan, dyan na lang makakatulong ang utang na loob, ang aksyon na kabutihan ng taong bayan. Mabuhay ka, Tatay Diggs. Minahal ka ng tao dahil taglay mong kabutihang puso. God bless. Hindi kayo magwawagi dahil ang taong pilit nyong ibagsak di pababayaan ng Panginoon. Huwag baliin ang katotohanan. Mabuhay PRRD. May God protect you always, Tatay Digo. Diyos. So yan mga kababayan, ako talagang kahit nga talaga anong gawin ng mga congressman at senators na ito, no? Eh kaya lang kilala naman natin si Tatay Diggs. Ito nga dapat ang isaalang-alang nito mga congressman na ito, no? Diyan sa kanilang mga in aid of legislation and investigation, no? Diyan sa mga investigation in aid of legislation, dapat inuuna po nila, no, yung kapakanan ng mga law-abiding citizens rather, no, these criminals. Ang hirap dito mga kababayan, parang yung mga kriminal tuwang-tuwa pa sa kanila eh, kasi may tagapagtanggol na po sila, no. Instead, no, na dapat ang unahin po nila, no, yung security, yung safeguard ng mga law-abiding citizens, yung mga inosente na biktima ng mga ito, no? Hindi, inuuna pa tuloy nila. Bakit mo ginuruguro si adik yan, no? Kailangan managot ka kasi adik yan. Pulis yung sinasabihan nila. Di ba? Ibig sabihin ba nito, wala nang karapatan ng pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment mo po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.